ang luwang sa guwa sa templo. Bayaan mo ina, kay ginhatag ini sa mga pungsod, kag takaso nila ang kag tasakto nila ang baluang balaan si kapatan kag duha ka bulan. Okay. Ini ang duwa ka libro ini may koneksyon sa manabo sa Israel. Amen. Sa subong sa history. Sa Israelita, ang Israel, iyan na sa mga taga-Palestino, Kanaan, mga Hintiyo, ilay na siya lugar. Pero minsan sa Diyos, sa Israel, amo na ang ang manalilistan dito, ilaging pangtabog, ilaging pangpatay. Kaya ito siya, din siya kay Abraham. Pero before, naging siya kay Abraham, may nag-ilistar mo ito. Sila isang propesiya, kung partidahon ang banwa, kay sila inagaw naman na. Sinagaw ang bayan na yan. Sabi nga, na saan kailan mangyayari ito? Basahin mo, Brad. Sa ano na? 121? Gab? 121? Sorry. Ano yung papayin ko na sa sabay? Ang sa cellphone. Oo. Okay. Zechariah. Sikaraya. Zechariah prophesied 487 years before the coming of Christ. Bintag na hinula ni Propeta Zacharias ang mangyari sa Jerusalem 487 na years before si Kristo din napahayag sa napahayag sa laman. Ang Diyos napahayag sa laman. Kaya, yung sabi pa niya, ipunin ko ang mga bansa laban sa Israel. Say that to brother. It shall come to pass in that day, I will seek to destroy all nations that come against Jerusalem. Pero, sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga bansa na yan, na kumalaban sa Israel, ay aking wawasakin. Anong dahilan? Bakit ipunin niya ang Israel? Ipunin niya ang mga bansa laban sa Israel. Bakit? Pagkatapos kanya naman puksain ang mga bansa laban sa Israel. Na kung malaban sa Israel, unang dahilan ng God para ang Israel babalik loob sa Panginoon. Kasi ayaw nila eh. Sa Hosea 6:1, Brad. Kanto. Hosea 6:1 ito. Glory. Okay. Kani kag magbalik kita sa Ginoo. Mga Hudyo. Kay Kaya kayo, babalik tayo sa Panginoon. Okay. Kay siya nagkusnit kag siya mag-aayo sa aton. Siya nagpilas kag bubusan niya kita. Saan? Dos, sa tapos ang duha ka adlaw, buyon niya kita.
Kay katlong adlaw panahon niya kita. Okay. Kailan magaganap? Pagkatapos ng rapture. Pagkatapos ng rapture, ang mga Hudyo babalik sa Panginoon. Kaya nga, ipunin ang mga bansa laban sa Jerusalem. Ito, ang mga Muslim, lahat ng pati mga komunista, sama-sama na. Magkahaka na. Plano na. Nakalabanin nila ang Israel. Sabi niya sa isang Revelation 11, sabi niya, itong labas ng syudad, ng templo, akin ito ibibigay sa mga bansa upang kanilang ayurakan ang Jerusalem sa loob ng 42 na buwan. Sa mga tuwid, bakit ang plano ng God ipunin ng mga bansa laban sa Israel? Dahil ang Israel ay wala sa Panginoon. Brother God, sir. Glory. God. I will pour out upon the house of David, upon the inhabitants of Jerusalem, Oh. See? the spirit of grace, supplications. See? They shall look upon me whom they have pierced. Okay. Babalik yun eh. Kanilang sinugatan ng Panginoon. Ngunit, babalik sila. May paraan. See? Now, when is the gospel returning to the Jews? Dito na. So, ang mabuting balita ay ibabalik sa Hudyo. Ano rin yan? Ang mabuting balita sa pasimula ay sa mga Hudyo, itinangaran. Kanilang tinangihan. So, ang mabuting balita ay dinala sa mga hintil. Pagkatapos ng rapture, ang mabuting balita ibabalik sa mga Hudyo. Sige? Dito? When the Gentile is finished, the gospel is ready to go to the Jew. Go to the Jews. Okay? Kung kailan matatapos ang panahon ng hintil, ang sagot sa rapture. So, mabuting balita ay ibabalik sa mga Hudyo. Si brother. And this great thing is fixing to happen. Itong mga dakilang bagay nito ay fixing na mangyayari na. Ito nagaganap ngayon. Ang gera na ito. Sabi sa mensahe, ang lahat ng mga gera ito, tungo ito sa gera Armageddon. Pero bago dumating yan, mangyari, rapture muna. Kasi, Carry over to Revelation 11, pick up those two prophets, Kita Elijah mo? and Moses. so, in yung Revelation chapter 11, may koneksyon ito sa pagbalik ng mga Hudyo sa Panginoon. Itong Osias, after 2 days, ang dalawang araw na sinasabi, 2 araw sa Panginoon, sa tao, 2,000 taon. Pagkatapos ng 2,000 taon, ang mabuting balita sa hintil ay kukunin na. Ibalik na sa Hudyo. Pero, yun ang katapusan ng mga hintil ay ang rapture na yan. Ano ang mangyari? Sige, brother. Gerson. We're ready for it. Ito, preparado na ito. This Preparado Gentile ang mga hintil. message, as the Jews brought it to the Gentiles, Okay. Ang mensahe na sa atin ay balik doon sa mga Hudyo. Na kung paano ang mensahe sa Hudyo ay dinala din sa hintil. So, ibabalik yun.
Pag mangyari yun, wala nang kaligtasan. Close na ang kaligtasan. Sige, brother, next verse. We'll take it right back to the Jews again, Oh. and rapture will come. Oh, rapture, darating, mangyayari yun. Kapag ang hintel o kapag ang mabuting balita o bago ibalik ang mabuting balita sa audio, rapture mo na. Ito ngayon ang ating hinihintay, rapture. Siyempre, Remember this here coming after the tribulation. oh, kita mo, kailan ito magaganap? Sa panahon ng kapigatian. Tapos, rapture. The church does not go through the tribulation. Ang iglesyang nobya ay hindi ang iglesyang nobya ay hindi pupunta sa malaking kapigatian. Ang iglesyang nobya dito ko yun. Now he will pour out upon the house of Israel the same Holy Spirit after the Gentile church is gone. Okay. So uling panahon, kanyang ibubuhos ang kanyang Espiritu Santo sa mga Hudyo pagkatapos ng rapture. Pag ang iglesia nobya wala na dito dahil ni rapture, saka ibubuhos naman sa kanila ang banal na Espiritu. Kagaya sa mga hintil, sa uling panahon, ito na nga, ibinuo sa atin ang banal na Espiritu na ipinangako dahil sa mensahe. Pag walang mensahe, walang Holy Ghost na darating sa iglesia. Kahit mabait pa sila, masipag pa sila, matapat sila sa kanilang simbahan, hindi yun ang paraan ng Diyos upang sila'y tatanggap ng Holy Ghost. Kapag walang Holy Ghost, mangbang silang talaga. Hindi mararapture, walang uuwi. Kaya ang iglesia may uwi. Kaya ang 144,000 na pangaralan ng dalawang propeta Moses at Elias, sila din ay tatanggap ng bautismo ng banal na Espiritu kagaya sa atin. Amen. Dahil maniniwala sila tatanggapin nila ang mensahe na pinangaral ni Moses at ni Elias. Pero habang dito tayo, hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon. Ang nagaganap naman sa mundo, pasama ng pasama. Kaya naman, hindi natin alam kung ano itong warning na ni Putin tungkol sa Amerika, na kung siya'y sasali, tutulong sa Israel, gagawa din sila ng aksyon. Ngayon, binambahan ng Amerika ang Iran. Hindi dahil tumulong sila sa Israel, hindi. Gumangki lang sila dahil binambahan ng Iran ang base militar na nasa Iraq. Hindi natin alam ngayon kung ano mangyayari. Pero basta sinabi ng Panginoon, gera dito, gera doon, tigulo, tiguton, lindol dito, lindol doon. Itong lahat ng mga bagay ay pasimula sa malaking kabigatian. Kaya, ano sasabi ng mensahe? Brother 9, on number 9. Number 9. Satan will soon take his intellectual bride. Okay. Si Satanas, kukunin niya ang kanyang mga matatalinong nobya. Matatalino, isang nobya lang. Pero tinutukoy dito na nobya ng Satanas ay ang relihiyon na Romano-Katoliko. Kinuha niya na yun. Sa nakaraan pa na mga kapanahunan. Dati, isang iglesia lang. Pero, nagdalawa. Dahil pumasok ang Espiritu
ng Antikristo sa tunay na iglesia at nagdala ng mali na aral. Sa pamagitan ng mali na aral, nagsipirik ang tama at ang mali. Iyon ang panahon na kinuha na isipre ng Antikristo ang kanyang iglesia na siyang Romano Katoliko. Sige. Nelson? Exalt this great one which is the Antichrist. Mayroong isa na itataas nila. Isa lang yun. Anong tawag? Antikristo. Ang Antikristo na tinutukoy, yun ang Pope, ang Papa sa Roma. Siya ang nag-iisang tao na itinatayo niya, tiyatanyag niya ang kanyang sarili, na siya ay Diyos, nakaupo sa templo ng Diyos. Kalaban niya ang Diyos at ang mga tinatawag ng mga Diyos na siyang mga propeta ng Diyos. Sige, diretso. The hierarchies and set him upon a throne, and the whole world will wonder after him. Yun, umupo sa trono. Ang pinakamataas ng katungkulan sa Romano Katoliko, yun po. At ang buong mundo nagdulat, nagtaka. Dahil nagkaroon ito ng napakamalawak na kapangyarihan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang trono, ang kanyang politika, ang kanyang pananalapi, ang kanyang ang pamumuno sa reliyon, ibinigay ng Dragon sa Romano Katoliko. Amen. Ibinigay naman ng Romano Katoliko sa isang tao Amen. na uupo sa buong mundo para kontrolin ang buong mundo. Yun ang pinakamataas na katungkulan sa Romano Katoliko. Yun ang Papa sa Roma. Si brother? And Christ will come, and two cannot exist in the same time. Si Kristo ay darating. Kailan siya darating? Sa second coming. Hindi pwede ng Antikristo po at si Kristo ay sabay na mamahala sa mundo. Hindi pwede ng kaharian ng Satanas sasabay sa kaharian ni Kristo. See? His kingdom will be taken, he'll be destroyed. Ang kaharian ni Satanas, alisin, wawasakin. Ano yun? Ang bato si baba ng mundo, na nahulog, na hindi naman itinulak ng kamay. Nahulog lang po sa. Siya si Kristo. Wawasakin niya ang Romano Katoliko, ang estatwa na nakita ng hari. Babylonia ang ginto, bahagi sa pilak, bahaging bakal, bahaging putik. Yung bato na dumadagundong pababa mula sa bundok ay si Kristo na siyang wawasak ng Romano Katoliko at ng mga kaharian sa mundo. Sige. Dito? Christ, the Word of God, which the woman is a part of the man's Si Kristo ay ang body. salita ng Diyos. Ang babae, bahagi ng mister. They are not two. Ganon, sila hindi nito dalawa, ang babae kalaki nito. Mag-asawa, isa lang. Sige. The bride, the church, word. A people called out from here and there for His name's sake will unite in the body of Jesus Christ. Okay. Ang iglesyang ang mapinili, may mapinili, na tinawag mula sa mga iglesia, tinawag mula sa mga reliyon, tinawag sila. Sila ang binhi ng Diyos. Sila ang salita ng Diyos. Amen. Nagipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng mensahe.
ang iglesia, ang nobya, galing kay Kristo. Si Kristo, salita ng Diyos. Kaya kailangan ng iglesia ay maging nobyang salita. Amen. Ang salita na napahayag sa ating panahon. Doon tayo makipag-isa. Sa libro na binuksan, na may 7 tatak, ang may niliwagan nun, dahil doon tayo makipag-isa. Dahil siya, si Kristo, ang salita. Dahil tayo nobya nga, ang iglesia nobya, bahagi siya ng salita. See, brother? The kingdom of the Antichrist will be taken and destroyed, and Ang kaharian ng Pope, wawasakin. See? Christ shall take throne Kailan siya uupo sa kanyang trono sa millennium. See? set upon the throne of his father David, Yun, sa millennium yun. reign upon the earth for 1,000 years. Magahari siya sa lupa sa loob ng 1,000 taon. And present the church to God without spot or blemish. Present the church To God. to God. Hindi ito mangyayari sa millennium. Ipresenta niya ang church and iglesia nobya sa Diyos na walang Bible ng Diyos. Kailan ito? Ngayon, sa panahon ito, ang kapitong mensahero may dalang mensahe at siya nagdala sa atin kay Kristo. Siya ang nag-introduce sa atin kay Kristo. Ngayon ito naganap. Bagamat, itinugtong sa katapusan ng passage. Pero, ngayon na yan. Kaya nga kailangan ng iglesia, ng nobya, maging bahagi sa bawat salita ng Diyos. Walang halo ng mga aral ng tao. Walang bawas, walang dagdag ng mga mensahe o ng mga aral ng tao. Kaya pure siyang salita. Yun ang mensahe sa ating tanong. Sila din. May living? Wala tayo living? May living tanong? Kasi, But watch when the spiritual bride, she begins to have a revival. pakinggan nyo. Kailangan ng bride, may revival. Amen. Ang revival, mula sa salitang revive. Binuhay. Ibinalik siya sa kanyang mabuting kaisipan. Hindi buhay, binuhay. At kailangan may revival ang church. And Hindi yung naging formal ang iglesia. Malapit na si Lord, ipindos ang Holy Ghost Amen. para magkaroon ng revival Yes. ang nobya. Amen. Kung mga titingnan ibang intay, ibang reliyon, tingnan natin ang mensahe. Amen. when she begins to come back and line herself up with the word of Babalik God, siya at maglinya sa Word of God. Paglinya niya, ano mangyari siya? watch again. You see how the scriptures at that time, there'll be a message sweep. Mayroong mensahe. May mensahe. At ang mensahe nito, magdadala ng Holy Ghost. Na siya magdadala din ng revival at nag-aapoy na pagsamba. Amen. Hindi siya mala. Yes. Umaapoy sa kanya. Sa iyo nagsisimula ito. Hindi sa iyo katabi. Hindi nagsisimula o hindi na mo hanapan ang katabi mo. Kailangan hanapin mo ito sa sarili mo. Ang katabi mo, mayroon din, ikaw ganun din, isa, dalawa, may influensya na tayo, may maapoy na pag-iisip sa Panginoon. Glory. Dati patay tayo. Si brother, Catch that bride
Catch that woman elect. Okay. Kanyang sarili itong pinili na babae, nobleto. See? Next, number 12. Ah. Church across the nation were following Jesus Christ, the Word. Ano ito kanya church? Iglesia Nubla. Following, sumusunod kay Kristo. Saan parang? Sa pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi pag sinabi ng tao, Lord, pumasok ka sa ating puso. Tapos na. Ginagawa din yun ang lahat ng reliyon. Pero paano palang pagsunod kay Kristo? Sumunod sa Word. Ang Word na ipinahayag sa ating panahon. Doon natin makalaman na tayo sumusunod kay Kristo. Sige, brother. You have to be in the bride, you have to be remarried to the Word of God. Kailangan maging sanublat tayo ni Kristo. Kailangan ikay na sa salita ng Diyos. Kailangan mag-asawa tayo sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng mag-asawa ka sa pure word of God na mensahe na hindi pa namatay yung mali na aral na sa atin. Alisin mo ng mga bagay nito. Si brother? It goes in the beginning, right? Kailangan ito. Kailangan doon tayo kay Kristo. Mag-asawa tayo sa salita ng Diyos. Dahil salita ng Diyos at si Kristo ay isa. Next brother. 39. Ah. Now, if we are those attributes of God, we Kung cannot live, tayo'y mga bahagi ng kabuuan, attributes, bahagi ni Kristo, ng Diyos, we cannot live by creeds, hindi tayo mabubuhay sa mga aral ng tao, aral ng reliyon. See? we cannot live by Hindi rin tayo denominationalism. nabubuhay sa pagkadenominasyon. We must live by the Word. Kailangan mabuhay tayo sa salita ng Diyos. See? Because the bride is a part of the bridegroom. Dahil ang noble ay bahagi ni Kristo na noblo. Like any wife is a part of her Kahit ang sinong husband. babae, ang misis, bahagi siya ng kanyang mister. Therefore, we must be that word bride. Kailangan, kailangan tayo maging word bride. The manifestation of this hour, the Ang bride. kapayagan. Sige? Not a creed or denomination, Hindi mga aral ng tao denominasyon, but a living oracle of God. kundi sa buhay ng mga aral ng Diyos. And May bagong aral ng Diyos na yun. Ano yun? Ang mga hiwaga na napahayag sa libro na may pitong tatak. Amen. Iyon ang oracle katuruan ng Diyos. Ibang katuruan sa time ni Luther. Ibang katuruan sa time ni Wesley. Ang katuruan sa panahon ng Pentecostal. Iba yun. Dahil nabubuhay sa uling panahon. At ang aral o katuruan sa ngayon, yung mga iwaga na pahayag sa libro ng may pitong tatak. See, brother? like any wife is a part of her husband, therefore you must be that word bride. Word bride. See, brother? Katapusan. Next, Fine. last here. Oh, to find. See. To find, brother. See. Ah. Isa. Now, this rapture that we're talking about is only for the bride. Amen. Pati ano? Amen. Ang rapture na ating pinag-uusapan ay para lamang sa bride. Amen. Hindi para sa lahat. Kung pag-uusapan rapture, para sa bride. See? Remember, the Bible said, the rest of the dead live not for 1,000 years. Ang iba sa mapatay ay hindi mabubuhay kundi pagkatapos pa ng 1,000 taon. Paano sila napatay?
Namatay sila sa panahon ng malaking kapigatian at namatay sila before rapture. Pero, walang Holy Ghost. Bakit walang Holy Ghost? Dahil walang ensign. Kung isip ng tao na babasa kami ng booklet, sinasabi naman sa Branham, kadali magsalta niyan. Pero pag dinagdagan siya, pinawasan niya, may sariling interpretation, hindi namin sa ngayon. Si Brother, This great rapture, itong dakila na rapture, there's not a rapture, friends. Where are we at? kung walang rapture, kaibigan, saan tayo? Saan nagaganap ngayon? Kung walang rapture, saan tayo? Amen. See? What are we going to do? Anong gagawin natin? Balita dito, balita doon, gulo dito, gulo doon. Kung walang rapture, ano tayo? What promise do we have? Alam mo bakit? Ang rapture ang siyang ating pag-asa. Para na pag-asa. Amen. Kaya nga may rapture eh. Amen. See? There's going to be a rapture. Mayroong talagang rapture. The Bible says there will be. Ang sinabi ng Biblia, meron. And it will be only for the elected. At ito para lamang sa mga pinili. Para sa inyo. Kapag tayo sumunod kay Kristo, sa kanyang salita, tayo pinili. Huwag tayo magpadungis sa aral ng tao. Akala mo ang bilis ng demonyo. Ang bilis ng pagdaraya. Basahin na mensahe, pero hindi mo na pag-alaman, hindi mo na notisyahan. Hindi mo napansin. May sinali sila na pinasok na aral ng tao. Interpretasyon ng tao. Kaya, paano ang rapture sa kanila? Walang rapture na pangako sa tao namin. Ang rapture para sa pinili lamang. Hallelujah! May petisyon. Amen. Ngayon may panahon pa tayo magpuri. Ngayon may panahon tayo para maglingkod. May panahon tayo malaya tayo magsamba. Malaya tayo na pumuli sa Diyos. Malaya tayo na sa paglilingkod sa Panginoon. Pagdating ng malaking kapigatian, wala nang kalayan. Amen. Hallelujah. Ano ang ating gagawin? Narinig mo ito, narinig mo yun. Takot ang mga tao. Nagulumihan ang tao. Ano na balita? Gano'n. Ba't ganito? Bakit gano'n? Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabagabang! Huwag kayong magulumihan. Basahin, sana. Matthew 24:6. Saan? Iyo libat ko sa Ah. Saan? Saan? Bible. Bible mo sa'yo. Sige? Mateo, 24:6. Sige? Kag makabati kamo sing mga inaway kag mga pinuno-puno sang inaway. Lalupangda ninyo nga hindi kamo Magkalalisan. magkalalisang Ang bagabag, hindi ka mo magkalisang. magkalisang. Kinahanglan na buong mga bagay ninyo. Gerald doon, Gerald dito. Rendol gutom. Climate change at marami pang iba. Hindi ka mo magkalisang. Amen. Kinahanglan na buo. Palatandang malapit si Lord. Babalik. Palatandang malapit ang rapto. Magsitayo yan. Dakilan Diyos. Glory. Gamahanan. Yes. Gamahanan. Hallelujah. Kaya amon kanag. Amon isurrender sa inyo. Amen. Ang amon mga pamilya, mahal sa buhay, amin ipanalangin sa iyo. Maraming salamat o Diyos. Yes. Alalahanin ng bawat isa. Salamat. Purihin ka. Sa Glory. pangalan ni Lord Jesus, we pray. Amen. Amen.
Thank you, Lord Jesus.